Sadyang maraming traidor, mga kababayan, at marami po ang nasisindak sa napakalaking pera na ino-offer di umano ng gobyerno ni Bongbong Marcos para lang ipa-impeach si Vice President Sara. At kahit mismo ang isang politiko na dating kalyado ng mga Duterte at kilala po na Duterte yung nagpapanalo sa kanya sa Cebu, ngayon ay may mga bali-balita na lumalabas na itong politiko na ito ay siya mismo ang kumakausap, tumutulong sa mga kongresista para bumoto sa impeachment against kay Vice President Sara. Nako, iba talaga ang kamandag ni Bongbong Marcos kapag pera ang pinag-uusapan. Mga kabayan po natin, ang sabi po ng isang kongresista, hindi lang daw 215, mas marami pa daw ang gustong magpa-impeach kay Vice President Sara. At ang sabi nga ng isang kongresista na ito, na si Representative Albi Benitez ng Negros Occidental, ito daw, dahil sa mga ebidensya daw na lumalabas laban kay Vice President Sara. Tandaan natin mga kababayan, yung article of impeachment na isinusulong nila kay Vice President Sara ay wala silang sapat na ebidensya. Walang naka-attach doon sa mga article of impeachment. Kaya ang ginawa po nila ay nag-fishing expedition po sila. Kagaya po, itong paglabas ni Madriaga, hindi po ito kasama po sa mga complaint sa impeachment ni Vice President Sara. Yung paggamit kay Trillanes. Kung unahin natin si Madriaga, lahat na pinakita ni Madriaga, lahat ay fake evidence. Allegation lang, walang katotohanan, at hindi binigyan yung mga kongresista, lalong-lalo na yung hindi miyembro ng Committee on Justice na makapag-question or questionin lang man yung credibility nitong si Madriaga. So ngayon, isa yan sa pinagbabasihan po nila na ebidensya daw kaya dapat ma-impeach si Vice President Sara. Trillanes. Trillanes po is anti-Duterte. So doon pa lang ay isang bias na. So paano ka makakapagbigay ng iyong boto for impeachment of Vice President Sara kung ang pagbabasihan mo yung allegation ni Trillanes na alam naman natin na ito po ay dekada na ginagamit laban sa mga Duterte, ngunit wala pang napatunayan sa salin ni Vice President Sara at ng kanyang asawa. Alam naman po natin na hindi rin nagkaroon ng kalinawan pa, hindi pa masagot ni Vivi Sara at ng kanyang kampo dahil hindi naman sila binibigyan ng pagkakataon na questionin yung mga salin. Ang gusto lang nila is magpaliwanag si Vivi Sara. O magpaliwanag ka, pero hindi mo pwede mag-question yung inilabas ng AMLAC. And hanggang ngayon, ay kinu-question pa yan ng asawa po ni Vice President Sara. Mga kababayan, ngayon, paano nila masabi na yung mga article of impeachment laban kay Vice President Sara ay may sapat na basihan? Lahat yan ay ginawa nilang fishing expedition. Gumamit pa sila ng NBI, no? Gumamit pa sila ng AMLAC, gumamit pa sila ng Ombudsman, at marami pang witnesses. So malinaw na ang target nila dito ay hindi lang masira si Vice President Sara, kundi ang target nila dito, buong pamilya Duterte ang kanilang sisirain. Pero tandaan natin mga kababayan ha, sa ginagawa nila, lalong tumataas pa si Vice President Sara. So sinasabi nila na yung kanilang pagboto sa impeachment ay base po sa decision ng kanilang constituent or yung kanilang nasasakupan, yan po ay isang kasinungalingan. Okay, punta tayo dito sa sinasabi kong gobernador. Gobernador Pam Barlicuatro from Cebu. So may tanong po si Miss Joey, kung totoo daw po ba na tinutulungan mo yung mga kongresista sa Cebu para bumoto sa impeachment ni Vice President Sara. Yan po ay hindi paratang. Yan po ay hindi akusasyon. Yan po ay isang katanungan dahil sa mga lumabas na impormasyon na ito ang ginagawa ng gobernador. Kung totoo man yan o hindi, alam niyo mga kababayan po natin, siya yung makakasagot. Pero sa nakikita natin ngayon, na talagang may labing-labing na sila ni Bongbong Marcos, tingnan mo kung gaano sila kasweet na naghawak kamay, magdududa na po tayo na yung gobernador na ito, baka nga naman sadyang nasilaw na sa laki ng budget na nakukuha niya sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya tayong mga Pilipino,
huwag tayong magtaka kung bakit walang mapupuntang proyekto o mga malalaking proyekto sa ating lugar. Kasi nga, napupunta sa ayuda. Yung ayuda na ito, kung titingnan po natin, parang panunuhol po ito sa taong bayan at sa politiko para tumaas ang survey ni Bongbong Marcos. Pero kung titingnan po natin, tumataas ba yung sahod dahil namimigay sila ng ayuda? Wala. Gumaganda ba ekonomiya natin dahil namumudmod ng ayuda si Bongbong Marcos? Wala. Yung piso ba natin tumataas? Lalong bumabagsak. Yung inflation po natin umabot na ng 7.2%. Yung palitan ng piso is 61.5 versus dolyar. Lahat yan ay apekto or effect. Kumbaga, ito yung rason. Ito yung pagiging tamad ni Bongbong Marcos. Ito yung mga nangyayari ngayon. Kaya tama yung sinasabi ni VP Sara, si Bongbong hindi nagtatrabaho. Kasi kung nagtatrabaho siya, hindi umabot tayo sa ganito kabagsak na ekonomiya. Hindi pa man dumating yung krisis sa gasolina na yan, tandaan natin mga kabayan, lugmok na po tayo. And then yung pinapalabas po nila na mababa na daw po yung krimen ngayon, yan po is another kasinungalingan. And tandaan natin mga kababayan, no? Si VP Sara, ang kanya sinasabi ay may sapat na basihan. Kaya kung gusto nilang i-impeach si Vice President Sara, yan ay dahil takot po sila sa pananagutan na nag-aantay sa kanila. And anyway, sabi nga ni Vice President Sara, hindi naman siya vindictive. So hindi naman siya mapaghiganti. Kaya yung mga kongresistang buboto sa kanya, okay lang. Bumoto lang kayo. Darating din naman yung panahon. Darating din naman yung oras ng paniningil. At matakot sila doon sa taong bayan, no? Matakot sila sa paniningil ng taong bayan pagdating ng panahon. So, Lunes, bukas linggo na. So, Lunes, magbubutuhan na po sila. Alam naman natin na sinasabi nilang mayroong 215. Actually, yung 215 na yan, hindi imposible yan. No, kaya nila yan. Kasi, tingnan nyo naman kasi ang lumalabas ngayon. Ito yan, no? Mga kababayan po natin. Ito daw yung kapalit ng impeachment. Rumors lang naman ito. So, totoo man ito o hindi, malalaman natin yung pagdating ng panahon. Nakita lang natin ito nakapost sa social media. Siyempre, taxpayers money yan. So, ang sinasabi, yung buboto sa impeachment, makuha sila ng 3 million monthly MOOE increase. 3 million. Grabe, ang laki niyan. 5 million na cash incentives. So, pag pirma mo pa lang sa impeachment, pag boto mo pa lang, may matanggap ka na 5 million. Ganyan kalaki mga kabayan natin. And 200 million yung proyekto naman na i-allocate sa iyo. Wow. Grabe. Kaya paldo talaga. And galing yan sa pera ng taong bayan. And kung hanggang ngayon ay hindi pa nila napapanagot yung mga magnanakaw sa flood control na yung kinokomisyon nila is 25%, yung mga proyekto na ito na i-allocate sa bawat distrito ng kongresista na boboto o party list, malamang mapupunta na naman yan sa corruption. Kaya ikaw bilang taxpayers, payag ka ba na yung pera ng taong bayan ay napupunta lang sa mga politiko dahil sa impeachment lang ni Vice President Sara? Ang sabi pa ng isang kongresista, kasalanan daw ni VP Sara kung bakit daw sila gumagastos. Mga gago, no? Paano na yung kasalanan ni VP Sara kung bakit sila gumagastos sa proseso ng impeachment? Sila yung gumagawa ng impeachment. Sila rin yung gumagawa ng allegation laban po kay Vice President Sara. So, paano naging kasalanan ng ating Vice Presidente? So, ika nga, yung ginagawa nila ay pinaparatang nila sa mga Duterte. Ganon pati si Claire Castro. So, ano pang aasahan natin sa gobyerno ito? Dapat hindi tayo papayag, mga kababayan, na ma-impeach nila yung ating Vice Presidente. So, sila, 200 sila, 300 sila. Bumoto sila lahat, wala tayong pakialam. Dahil milyon tayong mga Pilipino. Ay, yung mga sinasabi nilang allegation kay VP Sara, dapat hayaan nila na yung taong bayan ang magdidesisyon pagdating
ng eleksyon. Total, nilatag naman nila yung sinasabi nilang ebidensya. Pero chismis nga lang. Yeah. So yun po muna. Maraming salamat at yung huling pag-uusga ay siyempre nasa inyo po, mga kababayan.